Nagsimula ang kwentong ito sa Siem Reap City, Cambodia, kung saan nakatira ang isang dalagang nagngangalang Shinda. Ipinanganak noong 1987, si Shinda ay anak ni Mr. Firom at nagtapos sa isa sa mga nangungunang universidad sa Siem Reap. Kilala sa kanyang akademikong katalinuhan, si Shinda ang ipinagmamalaki ng kanyang ama. Minsan ay nagkaroon siya ng isang kapatid na lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, pumanaw ito dahil sa matinding karamdaman, kaya't naiwan si Shinda bilang nag-iisang anak. Ang kanyang ama, isang biyodo, na pinahahalagahan ang edukasyon higit sa lahat, ay ibinuhos ang kanyang pagmamahal at pagtuon sa pagpapalaki sa kanya. Noong 2013, muling nagpakasal si Mr. Firom sa isang babaeng nagngangalang Saring. Si Saring ay gustong-gusto sa social circles, isang dalubhasa sa pamamahala ng sambahayan at bihasa sa pagluluto ng mga pagkain. Gayunpaman, makalipas lamang ang isang taon noong 2014, pumanaw si Mr. Firom dahil sa sakit sa bato. Sa kanyang pagkawala, naiwan si Shindang mag-isa sa kanyang madrasta at ilang mga pamana. Ang dalaga ay nasa isang seryosong relasyon din sa loob ng 3 taon sa nobyo niyang si Chan, isang lalaking nakilala niya noong mga araw niya sa university. 3 taong mas matanda sa kanya, si Chan ay masipag at dedikado. Mga katangi ang bumihag sa puso ni Shinda. Naulila noong bata dahil sa isang malagim na aksidente, lumaki si Chan sa pangangalaga ng kanyang tiyuhin. Sa kabila ng kanyang mga hamon, naging matagumpay siyang developer ng hardware para sa isang lokal na kumpanya ng teknolohiya. Labis na nagmamahalan ang magkasintahang ito at nagplanong magpakasal noong unang bahagi ng 2015. Isang pangarap na matagal nang ibinahagi ni Shinda sa kanyang ama bago ito pumanaw. Pero isang trahedya ang naganap noong March 2015. Habang papunta siya sa isang client meeting sa labas ng bayan, nasangkot si Chan sa isang matinding aksidente sa daan. Habang ang dalawa sa kanyang mga kasamahan ay binawian ng buhay sa pinangyarihan, nakaligtas naman si Chan. Ngunit nagtamo ng mga pinsala na nagdulot ng kapansanan sa kanyang binti. Kailangan niya ng malawak na pangangalaga sa ospital at kinailangang ipaglipan ang kanilang kasal na nauna ng pinlano para sa April. Naipadala na rin ang mga imbitasyon na nagdagdag ng isa pang layer ng kalungkutan para sa magkasintahan. Iminungkahi ng madrasta ni Shinda na si Saring na ituloy nila ang kasal sa kabila ng pisikal na kondisyon ni Chan. Nangangatwiran na maaari namang ipagpatuloy ni Chan ang kanyang recovery pagkatapos ng kasal. Naniniwala si Saring na walang dahilan para ipagpaliban ang kaligayahan dahil lamang sa mga pagsubok na kanilang kinakaharap. Pagkatapos ng paulit-ulit na pag-uusap, nagpasya ang magkasintahan na magkaroon ng simpleng kasal noong October 2015. Si Shinda ay 28 years old at si Chan ay 31 years old. Sa kabila ng kaniyang pisikal na paghihirap, nagpakasal ang dalawa. Pinagtibay ang kanilang pangako bago umalis si Shinda para sa isang 2 buwang work assignment sa Battambang. Samantala, ang recovery journey ni Chan ay mahaba at mahirap. 2 buwan pagkatapos ng kanilang kasal, nalilito si Shinda. Meron siyang work assignment sa Battambang, ngunit nag-aalinlangan siyang iwan ng kanyang asawa. Si Chan ay nasa gitna ng matinding regimen sa paggagamot at emosyonal na nahihirapan. Nabalot siya ng kalungkutan, halos araw-araw na umiiyak dahil sa kawalan niya ng kakayahang maglakad, magtrabaho at gampanan ang kanyang tungkulin bilang asawa. Ang gusto niya lang ay isang normal na buhay para pamunuan ang kanilang sambahayan at suportahan si Shinda bilang asawa. Ngunit pinilit sila ng kanilang sitwasyon na harapin ang ilang malupit na katotohanan. Kasabay nito, ang karera ni Shinda ay nasa linya. Kailangan siya ng kanyang company sa Battambang at ang pagtangging pumunta ay maaaring makasira sa kanyang reputasyon at maaari ring humantong sa pagkatanggal niya sa trabaho. Ito ay isang kritikal na sandali para sa kanyang profesional na integridad, lalo na't walang trabaho si Chan at nakasalalay sa kanya ang kanilang financial stability. Pagkatapos ng maraming emosyonal na talakayan at walang tulog na gabi na pagkasunduan nila, napupunta siya sa Battambang. Si Chan ay mananatili sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang biyanang si Saring
sa loob ng 2 buwan. Inaasahan nila na sa oras na bumalik si Shinda, bubuti na ang kalagayan ni Chan lalo na sa kakayahan niyang maglakad. Umalis si Shinda patungong Battambang noong December 7, 2015, habang si Chan naman ay nagpatuloy sa kanyang pagpapagaling. Kasama ang biyanang si Saring, bumisita sila sa maraming doktor, sumubok ng iba't ibang ospital at humingi pa ng tulong sa isang tradisyonal na massage therapist na dalubhasa sa mga issue sa mobility. Sa kabila ng kanyang walang humpay na suporta, madalas na mahuli ni Saring si Chan na umiiyak sa kanyang kwarto o sumisigaw sa pagkapiko. Ang kanyang mga pagtatangka na magsanay sa paglalakad sa paligid ng bahay ay puno ng kabiguan. Halos nawawalan na ito ng pag-asa na minsan ay idinadaan niya na lang sa pagbabasag ng mga pinggan o pagmumura. Minsan nadulas siya sa banyo habang sinusubukang linisin ang sarili matapos magbawas. Isang sandali na lalong sumira sa kanyang kumpiyansa. Sa maraming tawag sa telepono, nakiusap si Chan kay Shinda na umuwi sa bahay sa pagsasabing nakakaramdam siya ng kalungkutan at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa tuwing nag-aalok si Shinda na uuwi na siya, pinipigilan naman siya ni Chan at sinasabing tapusin na lang muna ang kanyang 2 buwang trabaho. Sa kaibuturan ni Chan, alam niyang ang trabaho ng kanyang asawa ay ang tanging financial lifeline nila. Sa kabila ng kanyang emosyonal na pakikibaka, inuna ni Chan ang trabaho ng kanyang asawa na nauunawaan ang mas malaking larawan. Sa kalagitnaan ng January, naramdaman ni Saring na nawawalan na talaga ng pag-aasa ang kanyang manugang, kaya't nagpasya siyang subukan ang isang bagay na hindi karaniwan. Dinala na si Chan sa isang karaokehan, kasama ang ilan sa kanyang mga kaibigan mula sa kanyang social group. Sinong nagsabing hindi ka pwedeng magsaya dahil lang naka-wheelchair ka? Biro ni Saring kay Chan. Sinusubukang pagaanin ang loob nito. Ang kasiyahang ito ay ang kanyang paraan para aliwin si Chan. Ipinakilala niya ang kanyang manugang sa kanyang mga kaibigan na sina Sofia at Alina, na siya talagang nagmungkahi na mag-videoke sila. Pinalakas nila ang loob ni Chan. Pinapaalalahanan na ginagawa naman ng mga doktor ang kanilang makakaya. At hindi magtatagal ay makakalakad rin naman siya. At sinabing kaya't habang wala pa ang kanyang asawa, subukan niya munang magsaya kahit kaunti. Sa sumunod na mga araw, natagpuan ni Chan ang kanyang sarili na mas napalapit kina Sofia at Alina. Sinabi niya sa kanyang biyenan na imbitahan silang muli. Matalik na magkaibigan ang 3 kababaihang ito sa loob ng mahigit 1 dekada. Nagbubuklod sa kanilang hilig sa karaoke bago pa man napangasawa ni Saring ang ama ni Shinda. Si Sofia, isang balo sa kanyang late 50s na may 5 apo, ay ini-enjoy ang kanyang kalayaan at madalas na gawin ang anumang gustuhin niya nang walang inaalala mula sa kanyang mga anak. Si Lina na nasa early 40s ay nagtatrabaho sa isang shipping company at minsan lang sa 1 taon umuuwi. Kasama ang kanyang malalaki ng mga anak at isang katulong sa bahay, nagkaroon siya ng maraming oras para sa kanyang sarili. Masayahin sina Lina at Sofia, gayon din ang kanyang biyenan, kaya't naaaliw din si Chan na makasama sila. Napapawi ng mga ito ang kanyang lungkot at nagsimula na rin siyang tumawa ng mas madalas. Si Saring, nasabik na panatilihing masigla ang kanyang manugang, ay ibinili ito ng pinakabagong PlayStation na epektibo naman at hindi na nagmumukmok si Chan. Ilang oras siyang naglalaro, nakikipagkwentuhan at nakikipagbiroan kina Sofia at Lina. Pagpagod na siya, pumapasok lang siya sa kanyang kwarto at diretsyo nang natutulog. Wala nang oras para isipin niya ang kanyang kalagayan. Kaya lang sa tuwing nakakausap ni Chan ang kanyang asawa sa telepono, madalas itong nagiging emosyonal. Umiiyak at sinasabing napakalungkot niyang mag-isa. Nagtatanong kung kailan ito uuwi. Kaya upang maiwasan ang emosyonal na tagpong ito, sinisikap nilang wag nang tumawag sa asawa si Chan. Hinihimo ko ni Sophie, Saring at Alina si Chan na tumuon lang sa kung ano ang kasalukuyan at iwasan ang mga hindi kinakailangang stress. February 9, 2016, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap na siyang mapapabago sa takbo ng mga bagay sa loob ng bahay. Habang tinutulungan si Chan sa paghuhubad bago maligo, natigilan si Saring nang bigla siyang hinila ni Chan palapit sa kamapusok na hinalikan.
Ang hindi inaasahang kilos na ito ang saglit na nagpatulala kay Saring. Ngunit sa kanyang sariling pagtataka, hindi siya tumutol. Marahil dahil na rin sa kalungkutan o ang pangangailangan ng tao para sa koneksyon, kaya't pinayagan niyang buksan ang sarili. Nang gabi na yon, hindi lang 2 beses na may nangyari sa magbiyanan. Ginugol nila ang halos buong magdamag na nagtatalik. Pinapawi ang uhaw mula sa labis na pagnanasa. Pagkalipas lamang ng 2 araw, dumaan si Sofia para sa isang kasual na pagbisita. Habang nakaupo silang nagkukwentuhan sa sala, ginulat din siya ni Chan. Hinawakan siya nito sa kamay sabay halik sa kanyang braso. Saka marahas na hinila ng payakap bago siya makapag-react. Napadpad silang 2 sa sopa, nagtanggal ng mga damit at dito na rin nagtalik. Sumasabay sa lakas ng telebisyon ang bawat pinapakawalan nilang ungol. Nasaksihan naman ni Saring ang mainit na eksenang ito mula sa malayo, ngunit pinili niyang manahimik. Sa halip ang ngumiti lang siya, nangangatwiran na kailangan din naman talaga ng kanyang lumpong manukang na may mapagparausan. Sinabi sa sarili na dahil nasa malayo ang asawa ni Chan, natural na nakakulong ito sa kalungkutan. Kaya naisip niya na mas mabuting ilabas na lang ni Chan ang nararamdaman kaysa lamunin ito ng kawalan ng pag-asa. Pagkaraan ng ilang araw, isang hapon, bumisita si Lina sa bahay ni Saring. Bit-bit ang isang tray ng bagong bake na chocolate brownies. Si Chan na nakatambay sa sala ay tinawag si Lina para makipagkwentuhan. Kahit papaano ay naging masaya naman ang kanilang usapan. At bago pa namalayan ni Lina ang nangyayari, natagpuan niya ang sariling umiindayog na nakaupo sa kantungan ni Chan. Nauwi sa mainit na pagtatalik ang kwentuhan nilang dalawa. Kaya lang biglang natigilan si Lena sa gulat nang mapansin niyang pinagmamasdan sila ni Saring mula sa kusina. Ngunit sa halip na magalit, nginitian lang siya ni Saring sabay senyas na magpatuloy lang sila. Para bang binibigyan siya nito ng pahintulot na huwag itigil ang ginagawa. Naisip ni Saring na habang wala si Chinda, wala namang problema kung punan nilang makakaibigan ang pangangailangan ni Chan. Iniisip na kaysa maghanap ng mapagpaparausan sa labas ang kanyang manukang, mas mabuting sila na lang. Mas maiiwasan pa nito ang maaaring dulot na panganib sa labas at mga hindi kinakailangang drama. Sa mga sumunod na araw, sina Saring, Lina at Sofia ay nagsimulang magsalit-salitan sa pakikipagtalik kay Chan. Tinatrato ito bilang isang unspoken arrangement. Ang nakakagulat ay na parang walang pakialam ang magkakaibigang ito. Nagbibiruan pa nga sila kung sino ang mas magaling sa kanilang tatlo. Biglang nagbago ang mga bagay noong umaga ng Miyerkules, February 17, 2016, nang tumawag si Chinda sa kanyang asawa. Ang nagsimula bilang isang kasual na pag-uusap ay mabilis na nauwi sa isang mainit na pagtatalo. Nagalit si Chan, inaakusahan ang kanyang asawa na pinabayaan na siya nito, lalo na't hindi na ito gaanong tumatawag sa kanya. Uminit ang usapan dahil sa trabaho ni Chinda sa Batambang. Sinabi niya na na-extend ang kanyang trabaho mula 2 buwan, 6 na buwan na siyang mananatili doon. Lalo itong ikinagalit ni Chan. Sinigawan niya ang asawa at sinabihang huwag na lang itong mag-abalang umuwi. Sa sobrang galit ni Chan, nasabi niya sa asawa na nagtatalik na sila ng kanyang madrasta at ng 2 kaibigan nito. Binibigay ng mga ito sa kanya ang pagkukulang ni Chinda bilang asawa. Hindi naman makapaniwala si Chinda. Napaluha siya habang pinakikinggan ang pag-amin ng kanyang asawa. Nagtatrabaho siya ng walang pagod upang suportahan ang kanilang pamilya. Pagkatapos malalaman niya na lang na pinagtataksilan siya ng kanyang asawa at madrasta. Nauwi sa matinding away ang kanilang tawag sa telepono. Ngunit sa kabila ng kanyang dalamhati, nagpasya si Chinda na manatili sa Batambang upang tapusin ang kanyang trabaho. Wala siyang pagpipilian kundi tapusin ang proyekto at may natitira pa siyang ilang buwan bago makauwi. Samantala, nagpasya ang isa sa mga kapitbahay ni Chinda na si Pupi na bisitahin si Chan matapos marinig ang tungkol sa kalagayan nito. Nabanggit ni Pupi na nakisuyo sa kanya si Chinda na dumaan at tingnan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, hindi naging maganda ang pagbisitang ito. Sobrang nagalit si Chan. Nagtatanong kung bakit iba ang ipapadala ni Chinda sa halip
na siya mismo ang umuwi. Para sa kanya, hindi kailangan manghimasok o masangkot ang kanilang kapitbahay sa mga pribado nilang problema. Si Saring naman na nainis din sa presensya ni Pupi ay kumuha ng walis at sinimulan nitong sigawan na umuwi na. Sinabihang huwag siyang makialam sa problema ng kanilang pamilya. Si Pupi na natakot sa ginawa ni Saring ay mabilis na tumakbo paalis ng bahay. Parehong nilinaw ni Chan at Saring na ayaw nilang may nakikialam sa kanilang sitwasyon, lalo na't hindi isang tao na pinadala ni Shinda. February 25, 2016, natigilan sina Chan at Saring nang makatanggap sila ng tawag mula sa pulisya. Agad silang hiniling na pumunta sa Siem Reap City General Hospital upang kilalanin ang isang bangkay na dinala sa morgue. Gulat at nataranta, dumating sila sa ospital kasama ang mga kaibigan ni Saring na sina Sofia at Lena. At ang naghihintay sa kanila ay isang mapangwasak na revelasyon. Ang walang buhay na katawan sa morgue ay walang iba kundi si Shinda, ang asawa ni Chan. Ayon sa mga investigador, ang 29 years old na si Shinda ay nasangkot sa isang mainit na pakikipagtalo sa kanyang kasintahan sa Transit Inn na matatagpuan sa labas ng Siem Reap. Naging marahas ang pagkaharap na humantong sa pagkawala ng buhay ni Shinda nang sinakal siya ng lalaking kinilalang si Faisal. Dinala ng mga otoridad si Faisal, isang 44 years old na security guard sa pinagtatrabahuan ni Shinda. Ang nakagigimbal na pangyayaring ito ang nagpagulo sa pamilya, lalo na kay Chan. Nakonsensya siya dahil sa pakikipagrelasyon niya sa kanyang biyanan at sa dalawang kaibigan nito. At ngayon nalaman niya na ang kanyang asawa ay may sarili din palang mga lihim. Nalantad ang katotohanan. Mahigit isang taon na palang namumuhay ng dobleng buhay si Shinda. Ang kwento ng kanyang assignment sa Battambang ay isang kompletong kasinungalingan. Si Shinda kailanman ay hindi umalis sa Siem Reap. Sa halip ay umupa siya ng isang maliit na bahay sa lungsod para palihim na ipagpatuloy ang relasyon nila ni Faisal. Pinlano niyang mabuti ang kanyang panlilinlang sa kanyang asawang si Chan. Nagpapadala pa siya ng mga peking larawan ng Battambang na kinuha niya lang pala sa Instagram. Pumapasok pa rin siya sa trabaho habang nagpapanggap sa kanyang asawa na naroon siya sa malayo. Niloloko niyang pareho sina Chan at ang kanyang madrasta. Sa investigasyon na lamang tuloy-tuloy ang relasyon ni Shinda kay Faisal sa kabila ng katotohanan na may asawa na si Faisal at may 4 na mga anak. Paulit-ulit niyang ipinangako kay Shinda na hihiwalayan niya ang kanyang asawa at magsisimula ng bagong buhay kasama nito. Ngunit ang mga pangakong yun ay hindi natupad. Sa kabila nito, nanatili si Shinda sa piling ni Faisal kahit na legal pa ang kasal nila ni Chan. Ang pinakamasakit na detalye ay ang totoong nararamdaman ni Shinda tungkol sa pagsasama nila ni Chan. Naiinis umano siya sa pag-aalaga sa kanyang paralisadong asawa at nakikita niyang pabigat ang kanilang relasyon. Ang kunwaring work assignment sa Battambang ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong makatakas. Ang siyang nagpahintulot sa kanya na maiwasan ang mga responsibilidad ng pagiging asawa habang nagpapakasawa siya sa kanyang pakikipagrelasyon kay Faisal. Lalong lumalim ang pighati ng pamilya habang pinagsasama-sama nila ang timeline. Pinapunta pa ni Shinda ang kanyang kapitbahay na si Pupi para patingnan si Chan sa pagsasabing masyado siyang malayo upang gawin yon. Hindi sinasadyang nagamit si Pupi bilang bahagi ng cover story ni Shinda. Naniwala siya sa kasinungalingan na si Shinda ay nasa Battambang pero ang totoo, nasa kabilang bayan lang talaga ito. Si Chan na nakonsensya sa kanyang sariling mga aksyon, ngayon ay kailangang makipagbuno sa katotohanan na ang asawa niya pala ay nabubuhay sa isang kasinungalingan. Ayon sa abogadong kumakatawan kay Faisal, nalaman ang relasyon nila ni Shinda nang matuklasan nito ng asawa at hipag ni Faisal. Nagbanta silang isusumbong siya sa mga otoridad. Hinihimok si Faisal na pag-isipang wakasan ang relasyon nito kay Shinda. Nalantad din ang sikretong bahay na inuupahan ni Faisal para sa pagtatagpo nila ni Shinda. Kaya't napilitan silang dalawa na magtagpo na lang sa mga liblib na lodging house. Noong gabi ng kalunos-lunos na insidente, sumiklab ang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Shinda at Faisal.
nang sabihin nito kay Faisal na nagdadalang tao siya at sinabihang sa kanya ang sanggol. Gayunpaman itinanggi ni Faisal na sa kanya ang bata. Inakusahan si Shinda na posibleng dinadala nito ang anak ni Chan. Pero mariing iginiit ni Shinda na kay Faisal ang sanggol at hiniling na pakasalan siya nito. Nangangakong iiwan niya si Chan kung sakaling pakakasalan siya ni Faisal. Ngunit si Faisal na natatakot sa galit ng kanyang asawa at ng napaka-protective niyang bayaw na nagkataong isang mahigpit at nakakatakot na sundalo ay tumanggi sa gusto ni Chindang pakasalan nito. Lumaki ang pagtatalo nang magbanta si Chinda na ilalantad ang kanilang relasyon sa pamilya ni Faisal na siyang sisira sa reputasyon nito at kasal. Sa pakiramdam na na-corner nataranta si Faisal at inatake si Shinda. Sinakal niya ito hanggang sa malagutan nito ng hininga. Habang nahaharap si Faisal sa mga legal na kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, si Chan ay naiwang nakikipagbuno kasama ang mga nakakagulat na pagkahayag tungkol sa kanyang asawa. Dagdag pa sa kahihiyan ni Chan, ang kanyang kapitbahay na si Poppy ay nagpatotoo sa korte tungkol sa hindi naaangkop na relasyon ni Chan sa kanyang biyanang si Saring at sa mga kaibigan nitong sina Lena at Sofia. Nagpahayag ng matinding pagsisisi si Chan. Umamin na siya ay nakagawa ng mga kakilakilabot na pagkakamali sa madilim na panahon ng kanyang buhay. Humingi siya ng tawad sa kanyang mga ginawa at tinanggap ang masakit na katotohanan ng pagtataksil sa kanya ng kanyang asawa. Inamin din ni Saring, Lena at Sofia ang kanilang pagkakamali sa korte. Nagpapahayag ng pagsisisi at nangako na baguhin ang kanilang mga kawi. Kinilala nila ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon at humingi ng tawad. Noong September 2016, hinatulan ng mataas na hukuman ng Siem Reap City si Faisal ng hapambuhay na pagkakakulong dahil sa sadyang pagkitil sa buhay ni Chinda at para na rin sa pakikiapid niya rito. Pagkatapos nito, nakipagdiborsyo naman ang asawa ni Faisal sa kanya at pinagbawalan siya mula sa pakikipag-ugnayan sa kanilang mga anak. Samantala, sina Saring, Lena at Sofia ay napatunayang nagkasala ng misconduct at sinintensyahan ng 2 buwang pagkakakulong bawat isa. Binigyan din si Chan ng parehong sintensya. Ngunit dahil sa kanyang paralysis ay sa halip ay ipinadala siya sa isang rehabilitation facility para sa mga indibidwal na may mga kapansanan. Doon hindi lamang siya nakatanggap ng pangangalaga, ngunit nagsimula rin siyang magtrabaho bilang bahagi ng pangkat ng pamamahala. Naghahanap ng isang kahulugan ng layunin at simulan ang isang bagong kabanata ng kanyang buhay pagkatapos ng napakagulong mga kaganapan. Shoutout po kay Gregot Panganiban, kay Aurea Sanchez, kay Loy Valiente from KSA, kay Stephanie Del Rosario, kay Shinonaga Evelyn, kay Randy Piano, kay Esperanza Berman from Los Angeles, California, kay Jamar Crisvin, kay Jing Saponiam, kay Rosita Jonedo from Montalban, Rizal, at kay Evangelina Tan from Sweden. At sa inyo pong lahat na nanonood, maraming salamat po. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na video. Sa muli, mag-ingat po tayong lahat. Paalam!